pumasok ng reserve force. Kahit na hindi na sila nakapasok sa regular force kasi busy na sila. Ang iba nga, mga local government is sila mayor, vice mayor, congressman. Maraming tayong reserve force na mga ano ma'am, Si mga Senator Pacquiao politiko. before, si Yes, former ma'am. Senator Pacquiao, Yes, si ma'am. Vice President Sara Duterte. Yes, ma'am, marami ma'am. Yes, mga artista pa man yung iba. Yes, so si Mateo Bonicelli, Bonicelli. si Ronnie Liang. Yan, Rowan Padilla. Oo. Yan, so and others pa ma'am, marami pa. So maraming gustong pumasok ma'am at bibigyan natin sila ng chance. Lalo na sa mga licensed professionals, they are commissioned to be commissioned officer to the reserve force of the armed forces of the Philippines. Same ba qualification, sir, dito sa officers kag sa enlisted personnel o may pagkakaiba, sir? Malaki lang ang pagkakaiba ma'am dito sa mga commissioned officers. Ito mga licensed professionals is under sila ng Circular 4 ng GHQ. PNP. So marami din siyang kailangan application ng mga papers na ano, lalo na yung mga local clearances, kailangan natin sila ng mga PI, yung mga background investigation. Kung papasa siya doon, bibigyan siya ng mga command clearance, then pwede na siyang ating i-process yung kanilang papers mo. At ano lang kami ma'am, meron kaming FB page, itingnan lang nila yung mga requirements doon. Pwede natin isa-isahin din dito, Yes. madali lang ma'am. Sige, sir. So, unang requirements para sa license mga professionals is yung application form, pipila pa nila. Then, affidavit of non-pending case, so wala siyang kaso. Then, picture whole body, postcard size. Then, personal data sheet or resume, no, galing sa kanya. Then, NSO or PSA birth certificate. So, normal yun, yung original. And yung kanyang diploma, college diploma, transcript of record, mga credentials niya na authenticated ma'am by school registrar. Then birth certificate, kung meron na siyang license, PRC license, so kailangan din yan ma'am, pati yung ID niya. And certificate of employment, kung meron na siyang trabaho. Then physical examination report, ito na yung mga ano natin ma'am, yung medical exam. So undergo din siya doon kung fit pa siya kung sa pagiging officer. Then yung mga local clearances ma'am, kasama doon ang iyong barangay clearance, mayor's clearance, police clearance, NBI, saka yan, regional trial court or municipal trial court. And dapat meron din siyang basic at OTC. Ibig sabihin, dapat graduate siya ng ROTC or BCMT, basta meron siyang serial number sa reserve force. So kung wala pa ma'am, pupunta lang sa amin kung paano yan siya na ano nga, magkaroon din siya na magkaroon siya ng serial number, pwede siya mag-BCMT or kung wala siyang ROTC. Then sa drug test ma'am, kailangan din yun sa kanya. Drug test results. Ayos ma'am. Sir, iba, may nagpamagpunta rin ako lang abito ko na nakuha gidno. Ang height gani, sir, requirement, pera ba? Ganon din ma'am yo, ang ating height requirement is a minimum of 5 feet and height. Yes ma'am, babae 5 at feet. saka lalaki. Okay, Yes, so ma'am. pwede. Wala siya sa siling na kinanglan, 5'2 ka, 5'4 ka, wala. So Okay, 5 okay. feet. 5 feet ma'am, 5 feet. Oh, pwede na. Okay. Yes ma'am. Alright, may naman ko today. Yes, pwede mag-apply. Bisan 18 years old. Kay 18 years old to 35 years old. Mga kabrigada ang pwede. Pwede man gani, sobra pa sa 35 years old. Diba, sir? Okay. Okay, may idugang ka pa, sir, regarding sa recruitment. Kasi may ara ko sa wala na pamangkot sa recruitment. Yes ma'am, especially magpasalamat muna ako ma'am no, dahil nandito tayo sa pila ng ating Brigada News FM ng Coronadal no. At salamat din no sa pamumuno ng aming group commander ma'am, si Lieutenant Colonel Florencio P. Pulito Jr., Infantry GC Philippine Army ma'am, na kami ay makapagbigay ng information drive or advocacy about reserve force sa mga kababayan natin dito sa Region 12 or hindi lang sa Region 12 kung makaabot pa sa iba. Kaabot kita dito, sir, sa Maguindanao area. Yes ma'am. At saka sa ating CDC Director dito sa 1204 CDC. So, pasalamatan din natin si Major Dennis Pahil Armor, no? Philippine Army. Siya yung director dito sa Coronadal. Ay, oo. Okay. Ano ko na si Sir Pahel, no? Kaya Yes, ano na ma'am. siya kaysa sa Kapitolyo sa province. Yes, Kaya naman ma'am. po sa recruitment. Okay. Alright, okay. Then, yan lang ma'am, ating sa mga kababayan natin na importante, maging part tayo sa ating nation building, sa preparedness sa ating state. Lalong-lalo na ngayon na kailangan natin yung reserve force dahil ang reserve force natin, ito yung integral component natin sa total army. Mas marami yung reserve force natin ma'am kaysa sa regular Total force. army. Yes ma'am, Okay. actually talagang 1/3 lang yung regular force kaysa sa reserve force.
Nandyan lang sila palagi, no? Standby reserve at saka ready reserve. Yung mga standby reserve natin, nag-graduate na ng ROTC, ma'am, pwede sila pumunta na ng CDC para mag-fill up lang sila ng RIDs kung gusto na nila mag-join sa ready reserve force. Oo, nandun lang sila sa bahay nila, wala silang gagawin or may trabaho man sila, pero gusto pa rin lang tumulong, pumunta lang sila sa CDC dahil graduate na sila ng ROTC, baka hindi nila alam they are reserve force na. At saka para mag-active lang sila, sila ng RIDs para din makakuha sila ng ID, reserve force ID natin, mga military ID. At magagamit nila yan kung kahit saan sila na they are part of the armed forces of the Philippines. Okay, so amo to siya mga kabrigada, pero pangamuyuon niya lang sa reserve force sa wala sang gera, kita iya nga mga kwanan. Oo, ma'am. Kaya hindi na kita maglabuot sa amo sina mga kabrigada iya nga punto, no, nga magkagyera ka, hindi tayo na gusto nato niya peace. Yes, kalinong kagkatawhay. Alright. Sir, may ara ka mo sa tong blood donation drive nga ipatigayon? Yes, ma'am. We will announce also, ma'am, no? We add this information na meron tayong information drive or blood donation activity ngayong 09 August or August 9, 2025. August 9, okay. In relation, ma'am, sa aming commemoration sa Reserve Command Philippine Army anniversary, no? Sa diin siya, sir, i-held ito, ma'am, nationwide. So, okay. Lahat ng RCDG natin, no, at saka CDC natin, we are facilitating, ma'am, ng ating blood donation activity in partnership, ma'am, dito sa ating mga blood banks and partner hospitals dito sa ating area. Sa whole Philippines ito, ma'am, na activity. Actually, hindi lang ito ngayon, ma'am, parang pangatlo na 3 years na ito, ma'am, 2 years na ito, ma'am, pang 7 blood donation activity, ma'am. At marami ang natulungan natin, ma'am, kasi dito sa area pa lang natin, ubos na yung na-donate namin na 1,000 blood banks. Wow! So, masaya ang kami na nakatulong din ang Reserve Force para sa ating mga kababayan na kailangan ng mga dugo. At ngayon, ma'am, meron naman tayong activity para matugunan naman ang pangangailangan ng dugo ng ating mga kababayan. Kaya importante gid ang dugo, ilabi na sa mga ginaoperahan, mga nagabata, mga biktima sa aksidente, Yes, no? Okay, so importante gid na siya. Yes. Sir, may ara baka mo daw sang contact number nga pwede nila or ang opisina ninyo nga pwede kuno pamangkutan or tawagan basi may hotline number. Oo, hotline number na lang. Number, meron din kami FB page para kanilang masundan. Sige, sir. Ang FB page nyo, sir? Okay, dito sa ma'am. Meron tayong FB page ang 12 PH. Meron siyang PH, ma'am, 12 Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army. Mahaba-haba lang siya, ma'am, pero yan ang namin, 12 PH Regional Community Defense Group. And Reserve Command, Philippine Army. Okay. Yes, ma'am. And aming hotline, ma'am, ito yung number namin, 0956-625-9512. Ulitin ko, ma'am, ang hotline number is 0956-625-9512. Alright. Yes, ma'am. Okay, sa liwata, kung wala nyo nakuha ang number ni sir, o kung hotline number nila, 0956-625-9512. Ang ilang Facebook page, 12, then may TH, Regional Community Defense Group Reserve Command. Tama, sir? Yes, ma'am. Okay, sige. Alright. Sir, sir, mensahe mo na lang o kung pagpangawhag sa aton iyang mga tagpalamati para sa nga magsulod no sa aton iyang reserve force. Go ahead, sir. Yes, sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan, no, dito sa Region 12. So maraming salamat sa inyong pakikinig at alam namin na interesado halos ang mga taga Region 12, ma'am. At maraming nagano sa amin, nagtatanong. At kaya nga dito kami para din i-advocate sa inyong lahat na kami dito sa Regional 12 Regional Community Defense Group ay willing na tumanggap sa ating mga kababayan na pumasok sa PCMT or Basic Citizens Military Training at saka mag-train sila bilang enlisted reservist. At saka yung mga gusto magpa-commission, no, lumapit lang po tayo sa ating mga CDC na na-mention natin kanina at pwede rin dito sa 12 RCDG sa aming himpilan sa Isulan na Sultan Kudarat para matulungan namin kayo, yung ating mga licensed professionals and others na gusto magpa-commission into reserve force. At saka
itong ROTC din natin ma'am na sana maano din natin, hindi po man siya mandatory, yung magpatuloy kahit na hindi siya criminology students, okay, pwede siyang pumasok, no? Baka sabihin nila hindi na pwedeng papasok ng ROTC yung mga criminology students, no? Hindi yun, not only the criminology students, but marami ding iba na gusto pumasok ng ROTC, they are welcome ang pumasok sa ROTC. Kasi importante din natin yan para sa ating mga estudyante na ma-develop ang kanilang skills, ang kanilang discipline and responsibility bilang isang mamamayan mo ng Pilipinas. Alright. Thank you so much, Master Sergeant Gavison Iba, Group Sergeant Major sa 12 RCOG Reserve Command, Philippine Army, dara sa may Purok Paraiso, Calawag 1, Isulan, Sultan, Kudarat. Nabatian ninyo mga kabrigada, kung may mga palamang kutanon pagid kamo, kuha na lang kamo dito sa ilang hotline number nga 0956-625-9512. Kung luyag ninyo, mangin miyembro sa Reserve Force sang Philippine Army. Oras natin mga kaabyanan, alas 9:01 na sa aga. Ang ining oras mga kabrigada, ang dulong sa aton sang Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Sa mga kabrigada natin nga nabudlayan magpamuhin mga kaabyanan, dapat regular ang aton nga bowel movement para everyday man natin mapagwa ang mga toxins kag higo sa aton iyang tiyan. Mag Nutri-Cleanse